Where is Mr. Vallejo? What is this emergency meeting all about? I have no idea. Hindi pa ba sapat ang meeting natin kanina, ha? Sumasakit ng ulo ko dito. Ano ba? Hindi si Nicolas ang tumawag sa akin. So you mean to say, this is an under-the-table meeting? I want no part in this. Gentlemen, relax lang. Ako ang nagpatawag ng pulong neto. So, ano ibig sabihin nito? Nothing. This is a celebration. Celebration? Are you crazy? Our company is facing a major threat at the moment. Well, depende yan sa pagtingin nyo. You see threat, I see opportunity. Sandali. Sige, Rosales, explain. Sa matagal nating serbisyo sa Regalado Holdings, any one of us could have been the next CEO. But Don Luis gave everything to his incompetent pet. At kung mahusay ang si Vallejo, wala tayo sa panganib ngayon. At kung nag-iisip siya, hindi niya babanggayin ang kalaban. Sa halip, kanyang kakampihan. He holds majority of the share of the company. Pero kung magkakasundo tayong lahat, the combined share of all the board members could beat his. Now, gentlemen, do you still see threat or a golden opportunity? Think about it. Nagbalik na ako, Mama. Papa. Patawarin niyo ako kung hindi na tayo nag-abot. Marahil namaya pa kayo na may galit pa rin sa akin. Alam ko, hinanap niyo ako noon. Pero sadyang hindi ako nagpahanap. Dahil kapag binalikan ko ang lahat, parang ibang buhay ang pinagdaanan ko noon. Mga alaalang magsasabi sa akin kung sino ako. Kung sino ang naging ako. Nasa langit na kayo. Pero nararamdaman ko pa rin ang mga daliri ninyo sa leg ko. May mga laban na sadyang hindi na ipapanalo kahit na ano pa ang gawin. May mga bagay na gusto kong limutin. Pilit na nililimot hanggang ngayon. Nagbalik ako para magbigay ng respeto sa inyo. Kahit na pinagkalit yun sa akin. Pati na ang kuya. Milagros! Ako na kami. Sige na kami. Ilang beses pa kita dapat sabihan na huwag kang makikihalo sa mga ganong klaseng tao. Delikado to kung ano-ano lang ipapasok nila sa utak mo eh. Paano kapag nalaman to ni Mama? Isusumbong mo ko? Oo, kung kinakailangan. Kuya, meron kami pinaglalaban. Pinaglalaban? Ano yon? Panghawakan ng batas? Ha? Ang magwawala, magsisisigaw dyan sa kalsada para lang patunayan na may silbi kayo dito sa mundo? Pinaglalaban lang namin yung karapatan namin. Yung mga paniniwala namin. Karapatan nila, hindi karapatan mo. Mainit ang gobyerno ngayon. Kahit gaano kabigat ang apelido natin, hindi sila mag-aatubiling saktan ka. Oo. Pinakaiingatan yung pangalan. Live your life, kuya. Huwag kang padikta sa pagiging regalado mo. Huwag kang inutil. Baluktot man ang paniniwala ko. Ang importante, may paniniwala ako. Hindi ako katulad mo! Nandito na ako, kuya. Nalibot ko na ang mundo. Natuto ng tama at mali. Sinuko ang mga laban, nalimot na ng panahon.
Pero buhay pa rin ang prinsipyo ko. At naniniwala ako na may kapalitang lahat. Ibabahan ko ang pangalan mo. Magbabayad kung sino ang dapat magbayad. Pinapangako ko yan sa'yo. Siya ba si Myla Braganza? Oo, Camila. Si Myla ang nobya ni Carlo. Tignan mo nga naman, magkasintahan. Isang Braganza at Valiente. This is getting more interesting. Sir Gardo! Si Leona ba nandyan? Sabi mo, hinahanap siya ni Myla, tsaka si Amanda. Sir, may problema po yata eh. Kasi po nagpaalam po yung mag-ina na mamamasyal. Hanggang ngayon po, hindi pa po bumabalik. Gardo, may kumidnap sa amin lalaki. Sabi niya, kailangan mo daw kami tubisin ng 20 million, kundi papatayin niya kami ni Amanda. Isama mo yung isa sa mga bodyguards, tapos kumuha ka ng pang-ransom money, bibigyan natin doon sa mga kidnappers. Anong kinalaman mo sa kidnapping ni Leon at ni Amanda? Anong kidnapping? Tumawag kayo sa presinto ngayon din. Pasunurin yung mga pulis dun sa warehouse na sinasabi mo. Yun na, Amanda! Hanggang dyan na lang kayo. Gusto niyo, ha? Hanggang dyan na lang kayo.